inaanod na ako ng tubig, paikot. Tapos, natrap ako sa may mga yero. Siguro doon ko nakuha tong wound ko na to. Tapos, hindi ko rin alam kung saan tumama itong isa na to. Pero may natapakan ako na matalim na bagay. It's either bubog or yero din siguro. Then, may tumama ulit na malaking tabla dito ko. Tapos bago ako papunta sa gitna ng ipo-ipo na, may tumama rin na kahoy dito. Ito na ba ang katapusan ko? Hindi ko alam. Yun yung nagrehistro sa utak ko at hindi ko makakalimutan hanggang sa nabubuhay ako. Nung maglalakad na kami, kasama yung tsuhin niya, kasama yung kapatid niyang isa, nakita namin even school, mga subdivision, may mga computer shop na talagang konkreto, wasak. Hindi naman pwedeng magstay kami na magstay doon. Walang pagkain, walang tubig, yung amoy. Saka iniisip ko yung kalagayan ng mga kapatid ko at saka anak ko. Ang iinumin mong tubig sa poso, ang dumi-dumi, di ba? Nagtatain na at saka nagsusuka na yung anak ko. Kaya sabi ko, makipagsapalaran na lang tayo dun sa pagpila na papuntang Maynila. Sana yung anuhin namin. Kaso, hindi nga pwede at dalawang biyahe lang at saka pahirapan. Pag Cebu, marami pabalik-balik, pwede kami makihits. Sabi ko, dito sa Cebu, siguro naman makakakain tayo doon, may tutulong. Kaya sumabay na kami.